Yun. So hello mga teknik, welcome back po sa ating panibagong vlog, panibagong video na. So for today's video ay magpapalit nga po tayo ng ating sprocket set, no? So napudpud na kasi yung atin kasi yung motor ko po ay almost 9 years na po hindi napapalitan ng sprocket. So medyo talagang sulit na yung kanyang sprocket, no? So ito yung nabili natin sa TikTok Shop. So shoutout TikTok Shop, hindi po ito sponsored video, no? So, ilalagay ko na lang po yung link ng shop dyan kung saan ko nabili ito. Murang-mura lang po ito. Tignan nyo na lang yung price at kung magustuhan nyo din, yun, tawag doon, bilhin nyo na. At mabait naman yung seller. So, yan, thank you seller sa napakagandang product. So, nag-late lang ako ng konti kasi ang stock ng Raider 150 ay 43T. So, ang ginawa ko lang ay 41. So, try ko lang tong yung gantong size o yung gantong setup. Yung engine sprocket hindi ako nagpalit, 14 pa rin, 14T. So 428 din siya yung kapal niya. So okay din to, matibay. Talagang makikita mo sa quality rin talaga siya sa appearance ng product. No? So ito mga kateknik ay disclaimer lang, hindi ito para sa mga eksperto kasi alam ko sa mga expert sisiw lang tong pagpapalit ng gantong klase ng piyesa ng motor dahil kumbaga expert na nga sila. So ito ay para sa katulad ng mga baguhan na gusto lang din mag-DIY, gusto rin sila din yung gumawa ng kanilang mga motor na wala pa ring idea kung paano palitan yung kanilang mga sprocket. So ituturo ko nga sa inyo, bibigyan ko kayo ng idea. So pwede nyo itong gawin kahit sa anong motor. So hindi ko lang alam kung may iba pang idea kasi para sa akin ito yung idea na alam ko, so i-share ko sa inyo. So, yun, may mga kailangan tayong tools. So, ang kailangan natin syempre yung pamutol ng kadena. Kasi kaya mahaba, kaya puputulan natin yan. Kailangan natin ito, pamutol ng kadena. So, nabibili lang din to sa mga online shop. Lagay ko rin yung link dyan sa description o sa comment section. Tapos, kailangan natin ng allen kung ganito rin yung motor ninyo, Raider, ito yung gagamitin natin. Ano ba sukat nito? 6mm at saka 5mm. Yun. So, yun. Basta maghanap na lang kayo ng kasukat na allen yung para sa inyong mga, kasi baka iba-iba rin ang sizes yan. Hindi naman talaga kasi ako expert sa mekaniko. I'm just sharing my DIYs, no? So, sa katulad ng mga baguhan yan. Tulong-tulong tayo para at least kahit pa paano tayo nang gagawa ng ating mga motor. So, plies tsaka long nose, yan, magamitin natin yung plies. Pero long nose yung kalimitang nagagamit kasi nga. Sungkitin natin yung lock mamaya ng kadena. Tapos, mahabang screw, kung wala naman kayong ganito, ay pwede naman na kahoy na medyo matigas, na ipangkakalso kasi natin yun mamaya dito sa mugs natin. Ikakalso natin dito sa swing arm para mabaklas natin tong engine sprocket. Okay? Tapos ito, meron akong ganito, number 10 ang size nito para ito pamihit mamaya dun sa pamutol ng kadena. Okay? So, gagamitin natin yan dito mamaya. Dito. Pamihit. Yan, pamihit yan dyan mamaya. Okay? Tapos, meron din tayong 8mm na wire wrench para naman dun sa sprocket cover, sa engine sprocket. So, pwede rin naman yung ganito na 8. So lang mas prepare natin gamitin to kasi para safe yung ating mga tornilyo, hindi mabibilog yung pinakaulo niya. So yun lang naman yung mga basic tools. Ngayon kung may mga iba pang kasi syempre hindi natin alam doon sa ibang motor, baka may iba pang babaklasin bukod sa ibang parts na pwede natin baklasin. So yun, mag-provide na lang din kayo bago kayo magawa nito kasi mahirap yung technique kung wala kayong tools, tsaka piyesa syempre. So yun, napakita ko sa inyo kung paano. Madali lang to, basic lang naman. At kailangan lang ng tiyaga at saka tawag doon, pasensya. Siyempre, marami kang kakalasin dito. So, yun lang mga teknik. Siyempre natin itong kanyang lever na to ng shifter. Tanggalin natin yung tornilyo dito. Tapos, itong engine sprocket cover na ito. Tatlong bolt.
Ayan, 3 bolt. So, pag nabunot natin yan, ma-access na natin yung, ano doon, yung engine sprocket. Tapos, hindi natin mahihirapan tayong baklasin yan kung, ano, kasi umiikot yung gulong. Iikot yung ganun. Kahit ikambyo natin yan, mahihirapan tayo. Iikot kasi ganun yan. So, para maiwasan yung pag-ikot, itong mahabang screw na to, di kaya kahoy na sinasabi ko kanina, ikakalso natin dito yan. Ngayon, kung ano, gusto nyong kalsuhan ng ano, ng sapinan ng basahan, pwede rin naman para iwas gas-gas, ano. So, para mas ano, mas safe yung motor nyo. Yan, mga teknik, papakita ko lang. Ayan, oh. So, nakapasok yan dyan sa spoke ng mags natin. Yan, oh. Ayan, oh. Babangga yan dyan. Yan, nakabangga. So, para pag pinihit natin dito, yung engine sprocket natin dito, hindi siya, ano, hindi siya iikot. Nakapigil dito. Pinipigil nitong ating nakakalso na to. So, yan. Babaklasin ko muna to. So, ngayon, susunod natin babaklasin. Ito. Yun. Tanggal na. Bilang muna natin. Yan, o. Baklas na. So, susunod naman natin itong dalawa. Ito, tsaka ito. Gamit naman itong 5mm. Yun. So yun guys, medyo nahirapan tayo dito sa isa kasi nabilog to. No? Kumakabuse na. So, ingatan nyo lang na masira nyo yung pinaka butas ng alin screw nyo dito. Kasi kung wala kayong ibang gamit, hindi nyo na mahirapan na kayong baklasin. So, ako kasi may grinder ako, kaya magagawa ko pa siya ng paraan. So, ngayon kung may mangyari dito sa inyo, diskartehan nyo na lang din. Paano nyo siyang mababaklas. So, ako ito, may grinder ako. Lalagyan ko na lang siya ng parang gatla at unti-untiin ko siyang pipihitin. Ingatan nyo lang masira itong pinakalock niya. Itong babaklasin natin na to. Ito. So, kung sakaling mag-grinder din kayo, ingatan nyo lang na huwag siyang madamay, ano. Silsilin natin. Pasilsil naman, pasilsil. Unti-unti lang. So, ito na mga teknik, oh. Tanggal na siya, oh. Sinira ko na lang talaga. Ano? Yan, tagal na siya. Oh. Higpit eh. So, ingatan nyo na mabilog yan. Dahil siguradong pahirapan din kayo. Kung wala kayong mga special tools, nahihirapan po kayo. Dapat, ito lang ang dapat natin gamitin. Pagka nabilog nyo yun, nagagamit, kung wala kayong gamit na grinder, mahirapan po kayo. Ito yung lock niya eh. Gagamitin din natin ito mamaya. May ngipin kasi yan. Ayan. Ayan. Kita nyo. May ngipin-ngipin yan. Nakagun sa groove nung pinaka-ehe nung kinakabitan nung sprocket. Ito yung pinaka-lock nya. Ayan. Ito yung pinaka-lock nya. So, yan naman yung haalisin natin. Yung sprocket. So, ang gagawin natin dito mga kateknik, haalisin natin tong nut na to.
Tanggal yan eh. Yan o. Tanggal natin tong 4 na bolt. Nut. No. Kung mapapansin nyo yung ngipin, syempre, ibang-iba na yung itsura. Na yung stock natin ay matalas na. Mantalang ito ikakapit natin, medyo pa yung dulo. Diba? Kasi syempre, bago pa eh. So, yan. Mas maliit ng konti itong ikakabit natin. 41T. Yan. Kapit na natin. So, yan mga teknik, nakakabit na. Okay na. Kapit na rin yung mga bolt niyan. Ayan o. Diba? Kabit na natin. Babalik na natin ito ngayon dun sa... Pero bago nyo ikabit yan dun mga teknik, yung adjuster na to. Ito. Itong adjuster niya na to. Isasagad nyo muna sa dulo. Hindi kaya, alisin nyo na muna yung nut. Diba? Para kung hanggang saan sasagad mamaya yung natin, yung gulong. Doon natin ilalagay itong nut. So ngayon guys, patuloy mo natin itong kadena. Aalisin natin ito eh. Hanapin natin yung pinagdugtungan. So yun, babaklasin mo natin yung kadena. Pag kunyan mga teknik, ang style yan, yung kabilang uso ng long nose, papatong mo dito sa ng lock, tapos yung kabila dito sa ano na to, ito dito, yung kabilang uso dito, yung kabila doon naman sa dulo ng lock, tapos ipitin nyo lang para umatras. Yun, di ba? Tanggal na. Tapos ilulusot nyo lang yan sa ano niya, yan tanggal na, yun, nalaglag pa. Isang set yan na ganyan, yan. Kabit na natin yung gulong, medyo madugo ang labanan, pero kaya naman, makukuha sa tiyaga. Diskarte lang. Ang importante yung pagkakabit ng sprocket, malaman nyo. Yan, tapos susunod naman natin itong engine sprocket, yung ikakabit natin. Kung ano lang yung paano nyo siya binaklas kanina, ganoon nyo lang din ikakabit, So, ganoon din, bago nyo mahigpitan to, kailangan nakakabit na yung kadena para kakalsuhan nyo ulit naman dito naman sa ilalim. Reverse naman siya kasi pahigpit naman yung gagawin natin. Mamaya papakita ko sa inyo. Ito, ano to may right side, wrong side to. Ganun din sa malaking sprocket sa likod. Ikukuha nyo lang siya dun sa yung right side niya, yun nga, yung may letra. Itatama nyo lang siya dun sa sa groove niya na yan, Ito mga teknik, may groove yan. Yan, napapansin nyo, may groove siya. Yan, diba? Tapos sa groove niya na yan, na-slot siya ditong pa ganyan, ipaikot. Doon nakasalpak yung pinakalock niya. Tinanggal natin kanina, mahirap tanggalin. So, lagay lang natin to. Tama lang natin to sa mga groove. Yun. Diba? O, yan. Tapos, ibalik natin tong lock. Ito. Itama lang din natin dun sa groove. Tapos, saka natin ikutin. Yan. Tapos, tatama na niya sa butas. Saka natin tornilyuhan. Ayan, So, namili na ako ng bagong tornilyo niyan dahil nag-isip nga ako na baka nasira nga siya. So, hindi nga ako nagkamali. So, nasira natin yung isang nut kanina. Pero yung isa buo pa. Tatabi ko na lang yun, baka magamit ko sa iba. So, mamaya pa natin itong mahigpitan dahil wala pa yung kadena, Kasi umiikot yan, sumasama yan sa paghigpit. Ayun, umiikot siya. So, hindi natin siya kahit ikambyo mo yan mga teknik, mahirapan ka. So, kailangan talaga may kalso dun sa likod. Lagyan natin ng
screw ulit mamaya. Kakalis ulit natin sa spoke ng mags. Tapos, kakabit natin itong kadena. So, ipapasok natin. Tanggalin lang din natin yung lock nito. Same ng pagtanggal natin kanina dun sa stock. Ayan mo lang dito. Isot yan. Tungutin mo lang. Ayan. Isi lang naman yun. Kasi sabit mo na rito sa... Okay, sa pagpuputol mga teknik ng kadena, medyo iayos mo lang dito yan sa sprocket, tapos pagtatapatin mo lang sila dito sa ngipin ng sprocket sa likod. Tapos kung saan siya aabot, bawa dyan, yan, dyan mo siya puputulin. Dito, ayan o, dito siya umabot eh. Make sure lang mga teknik na ang gagawang pagpuputulan mo ay ang matitira ay yung nasa ilalim parehas, magkabilang dulo. Ano? Yung matitira, yung yan, nasa ilalim na to. Huwag yung nasa ibabaw. Kasi pag nasa ibabaw, hindi mo lalagyan ng lock yan. Make sure na matitira parehas sa magkabilang dulo, yung nasa ilalim, yung nasa loob. Naintindihan nyo ba? So, yun. Sana nagets nyo. Tapos yan, tatandaan nyo kung saan siya abot. Yan o, ganito. Yan, itong puputulin nyo, ito. Aalisin nyo to. Yan, aalisin nyo. Mula dito, papunta rito. Alis na yan, wala na. Hindi na papakinabangan yan. So, dito tayo magpuputol. Yan. Okay. So, anuhan lang natin yan. Mamarkingan natin, mamarkingan. Para tayo mawala sa ano. Putulin natin. Dahil pag tayo nawala dyan, ay siguradong mali ang ating trabaho. No, ulitin lang natin, yan, no. Yan siya. Yan, ito ang tatanggalin natin. Okay, yan siya mag-aabot. Tapos, adjust nyo na lang mamaya dito sa adjuster. No? Para gumanda yung kanong kadena nyo. Alright. Yun, okay na. Halak na. Oh, di ba? So, hinihipitan na natin yung sprocket doon sa unahan, sa engine sprocket. So, yan mga teknik, hindi naipakita kanina yung ano, paano pinutol yung kadena natin kasi gamit itong chain cutter. Kasi sayang naman kung hindi nyo yung makikita. Isa yun sa importanteng part ng video na to, paano nyo puputulin yung kadena ninyo. So, gamit nga yung chain cutter ninyo. Ayan. Ito na yung namarkingan nyo, ano. Ito, halimbawa dito. Tatanggalin nyo yung pin na to, ito yung pin na to. So, dyan nyo itututok yung ano ng chain cutter nyo. No. Dyan nyo siya gaganyan. Gaguide. So, yan. Iipitin nyo siyang ganyan. Yan. Kita nyo? Yan. Yan. Ipitin nyo siyang ganyan. Kasi kita nyo na to. Ganot ang 17. Hindi pare-pares ang sukat niya, no? Yung iba, hindi rin 17 ang sukat. Pero kung sa akin nabili ko, 17. Hipitan mo na yan. Yan, hipit na. Tapos, kasi tinanggal ko nga yung pin para hindi siya gabal. Kasi, para hindi mahirapang ipasok. Pasok mo na ngayon yung pin. Yan. Tapos may bulitas din yan. Yan, may bulitas. Saka mo ngayon ilagay itong yung rod niya na tumutulak. Itong bolt. Yan. Pag sumagad ng ganyan, ayan na, matigas na. Gamitan mo na ngayon itong gantong ratchet mo. Tapos, pupersahin mo ngayon yan. Ayan na. Lulubog yan, unti-unti. Ayan na. Yun. Hala. Yung umpisa lang naman ang medyo matigas. Pero yung sumunod na mga pangyayari, okay na. Ayan na, malambot na. Ayan, unti-unti lalabas yung ano. Yung pin ng kadena. So, yun, ganun lang. Oh. Ayan na, tanggal na. Oh, yun, nalaglag na. Diba?
Ito na yung pin niya. Ang kadena. Tapos, ano na yun? Putol na. Yun. Putol na yun. Ayan. Diba? O. Putol na siya dyan. O. Diba? So, ganun yung pagpuputol gamit itong chain cutter. Okay, pinakita ko lang kasi naputol yung video kanina eh. So ngayon mga teknik, igipitan naman natin itong engine sprocket. Ano? Ang kalsyon naman natin ngayon dito sa ilalim. Yeah. Siyempre, ilagay natin itong lock nya. Natin kalimutan ito mga teknik ha. Yun. Ngayon, ang susunod na natin mga teknik, ito. Lagyan na natin yung nut dito. Washer muna. Yan. Tsaka nut. Ipitan lang na konti. Tingnan natin yung natin, kadena, malubay, ano. So, dapat pag ginanon mo, mga 1 inch lang yung pagitan niya dito ng kadena tsaka ng swing arm. Adjust natin dito sa adjuster. Higpitan natin, pahigpit. Sakto na yan. So, mga teknik. So, yun mga teknik. Sana nasundan nyo yung video ko, no? So, ganun lang magpalit ng sprocket ng ating mga Raider 150 o kahit ano pang motor yan. Pwede nyong gamitin yung ganung style ng pagpapalit. So, para hindi ka masyado mahirapan. Hindi ko na pinakita yung paglalagay ng gulong. Discarded nyo na lang yung paano nyo ilalagay yung gulong nyo. Kasi medyo mahirap talaga kasi sa grader. Medyo ano yan, 0-0 talaga yan. Medyo komplikado ilagay. So, discarded na lang. Ang inuuna ko, dun sa bandang caliper. Binubuka ko yung caliper. Tsaka saka konti-unting ipinapasok. No? So, diskarte lang. Paano ko na medyo mahirap lang sa una. Pero, pag nakuha mo na yung technique, madali naman na. So, yun lang mga technique. At, kung may mga panood dito na marunong at may kulang pa dun sa nasabi ko, paki-share naman po kung ano po yung mga dapat pang gawin. At, yan, yun. Tama sa mga newbies. Sa mga newbie dyan, mga katulad ko na nagdi-DIY lang. So, yun, pwede nyo lang gamitin yung technique na ibinahagi ko dito. So, sana may napulot kayo. Sana na may na-impart ako sa inyong konting kaalaman. Ano? So, maraming salamat mga teknik sa panonood at umabot ka uli sa dulo ng aking video ito. At sana huwag kang magsawang sumuporta at panoorin yung aking mga video, mga DIYs ko. Yung sinishare ko lang naman kung paano kong ginagawa o mini-maintenance ng aking motor. So, hindi talaga ako certified mekaniko, yan lagi akong sinasabi. So, nanonood lang din ako ng mga tutorials. And then, pagka napag-aralan ko na, saka ko lang ginagawa at sinishare sa inyo. Yun, maraming salamat mga teknik. At hanggang dito na lang. At ang formula nga natin sa pag-abot ng ating mga pangarap. Una, gagawa ka ng hakbang. Pangalawa, huwag mo itong titigilan. At pangatlo, ay sabayan natin to ng isang taimtim na panalangin dahil ang sabi ng Lord, kung wala siya, ay wala tayong magagawa. Yun nga, kung napadaan ka lang at hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi po kayo updated sa lahat ng aking mga i-upload. Maraming salamat mga teknik. Hanggang sa muli. Thank you. Shaboom! Yes, nakapagkabit tayo ng sprocket.